Babae na dinala sa dekada 80 na may mga matang tumusok. Dahil walang sapat na pagkain ng mga bata, tumakbo siya sa field at pinaandar ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sabihin sa iyong anak na magsimulang maghukay ng butas. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang sako na puno ng mais. Ngunit pagkatapos kumain ng busog ang dalawang bata, aksidenteng natuklasan ng batang babae na may itim na tuldok ang baga ng kanyang anak. Na-realize niya agad na may lung cancer ang kanyang anak. Pero nagsinungaling siya na low blood pressure lang ang anak niya para hindi mag-alala ang anak niya. Pagkitang malubha ang sakit ng aking anak habang lumalaki ang kanyang katawan, ang pagkain ng lugaw na mais buong araw ay magpapalala sa kanyang sakit. Gusto niyang humanap ng karne para mapakain ng kanyang mga anak, ngunit ang mahihirap na pamilya ay hindi kayang bumili ng karne. Baka mabilis siyang tumakbo papunta sa batis para manghuli ng igat para pakainin ang kanyang mga anak. Sino ba ang mag-aakalang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang makakatugon sa mga pangangailangan ng mga bata? Pero nagbubukas din ng paraan para yumaman siya. Upang kumita ng pera para sa medikal na pagsusuri ng kanyang anak na babae, dinala niya ang natitirang mga igat sa isang restoran upang ibenta. Sino mag-aakalang hindi marunong magtanggal ng malansang amoy ang chef ng restaurant? Punahin ang bagay na ito ay masyadong malansa, walang gustong kumain ito. Kung hindi mo ito bibilhin, hindi mo ba kailangang ipakita ang ugali na iyon? Walang pumipilit sa iyo na bumili. Kumusta naman ang mga igat? Hindi ka magaling magluto, nagpapatunay lang na ang iyong kakayahan sa pagluluto ay masyadong mahirap. Sino ang mag-aakalang narinig ng may-ari ng restaurant na ito ang kanyang sinabi? Dahil sa reputasyon ng restaurant, sinabi ng may-ari sa chef na nagbayad sila ng malaking halaga para sa pag-upa. Walang alam ang mga igat kung paano gawin, malalaking chef. Nakikinig sa sinasabi mo, alam mo ba ang gagawin? Siyempre, huwag magyabang ng walang pinipili. Maglakas loob ka bang tumaya sa akin? Kung maalis mo ang malansang amoy, bibilhin ko lahat ng igat na ito sa iyo. Pero kung hindi mo magawa itong mga igat, kailangan mong ibigay sa akin, maglakas loob ka ba? Narinig na pumayag agad ang dalaga. Pagkatapos ay i-chop ng mahusay ang mga sangkap. Pagkatapos putulin ng igat, ilagay ito sa isang kaldero ng mantika at haluing mabuti sa katamtamang init. Hindi nagtagal ay natabunan ng masarap na amoy ang buong restaurant. Ano boss, masasabi mo sa pamamagitan ng pagtingin sa babae mula sa kanayunan? Hindi na siguro ako makakain ng masarap sa buong buhay ko. Anumang bagay na malansa ay itinuturing na masarap. Sa tingin mo ba nakakagawa siya ng ills? Baka sirain ko ang buong kusina sa puntong ito. Oh God, okay lang na subukan niya. Anong mabango? Tingnan natin. Mukhang maganda. Ano ang silbi ng pagiging maganda? Malasmis pa rin kapag kinakain. Malansa o hindi, malalaman mo kung matitikman mo ito o hindi. Sobrang sarap. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap. Wala talagang malansang amoy. Sariwa, masarap, maanghang, masarap. Hello kasama. My name is Lai Kim, the owner of this restaurant. Maari mo bang ibenta sa akin ang recipe para sa ulam na ito? Nasa iyo ang presyo. Paumanhin, hindi ko ibinebenta ang recipe na ito. Basta handa kang magbenta sa anumang presyo. Boss, makinig ka sa akin. Hindi ko ibinebenta ang recipe, ngunit maaari kitang turuan kung paano gawin ito ng libre. Isa akong business person kaya alam kong walang libre sa mundo. Matalino talaga ang amo. Kaya hindi na ako magpapatalo sa paligid. Maaari kitang turuan kung paano gawin ito ng libre. Pero ang kondisyon ay sa hinaharap dapat kang bumili ng il mula sa akin para sa restaurant. Gusto mo bang nakawin ang supply ng igat ng restaurant ko? Kung gayon kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kung hindi may benta ang item na ito, kailangan mong pasanin ang pagkalugi. Labis akong kumpiyansa sa aking mga kasanayan sa pagluluto. Siyempre nagtitiwala din ako sa mata ng amo. Mata ko. Maaaring bigyan ako ng boss ng anumang presyo na gusto ko. At tiyak na alam mo na nagdudulot ito ng mga benepisyo sa restaurant. Kahit hindi ko maintindihan ang negosyo. Pero alam kong kayang magbukas ng restaurant na ganito kalaki ang may-ari.
At tiyak na hindi ka mawawalan ng pera. Sasabihin mo pa na hindi ka marunong magnegosyo. Okay, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Ngayon Lai Kim, gusto kitang maging kaibigan. Anong problema, Tonson? Lam Moon. Siya ba si Lam Nuet? Ano ang ginagawa niya sa Tan Hong Restaurant? Hindi mura ang Tan Hong Restaurant. Nagsusumikap siyang kumita araw-araw para maitaguyod ang kanyang pamilya. At iniwan niyang mag-isa ang kanyang 2 anak at dinala ang kanyang pera sa lungsod para gumastos ng marangya. Bago mo sabihin na once na ikasal ka sa isang tao, kailangan mong managot. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ang isang pangit, malupit, gutom sa pera na tulad niya ay karapat-dapat? Dapat magturo ng leksyon, itinapon. Pumunta sa pangunahing kumpanya ng Departamento ng Trabaho. Tali ng buhok ni 2NHI at sapatos ni Dong Tien, sapat na ang pagbili ng 2 pang bagong outfit. Abstract talaga ang panlasa ng panahong ito. Ano ang presyo sa lugar kung saan ka nag-order ng damit? Swerte para sa isang tao. Dalhin ang sarili mong tela o bilhin ito sa akin. Maaari ba akong bumili ng tela mula sa iyo at ako mismo ang tahiin? May sample ka bang produkto? Walang sample na produkto kung paano ako magtatahi. May ballpen at papel ka ba para mag-drawing ako? Ito ba ang lahat ng mga designer? Oo, anumang swerte. Okay. Ito ang laki ng 2 bata, pakibagay ito ng naaayon. Okay. Pagkalipas ng 10 araw kunin ang mga item. Nandito na ang conversation teacher na sinabi ko sa iyo noon. Marami siyang kilala na designer sa industriyang ito. Nag-uusap na guro. Hindi madaling humanap ng mga seryosong designer sa mga araw na ito. Alam namin na ganito ang sitwasyon kaya pumunta kami para humingi ng tulong. Noong nakaraan ay nakipag-ugnayan ako sa maraming designer. Ngunit ang mga presyo ay masyadong mataas. At saka masyadong katawa-tawa ang disenyo. Hindi tumutugma sa sikat na trend ng aking workshop. Mas trend at mga presyo ay hindi dapat masyadong mataas. Mahirap talaga. Ito ang gusto kong estilo. Guro sa pagguhit. Hindi ako ang gumuhit nito. Sinong gawa ng designer iyan? Maari mo ba akong tulungang ipakilala? Ang taong ito ay hindi isang designer. Guest siya sa lugar ko para manahin ang damit. Ito ang iginuhit niya sa kanyang sarili. Wala akong nararamdaman na mas masama kaysa sa isang profesional. Pag alis nila, pumunta agad kayo. Kailan siya babalik para kunin ang kanyang mga gamit? Pagkalipas ng 10 araw. 10 araw. Sobrang bango, ang amoy ng langis. Ito ang nanay para sa iyo. Hindi mo ito kailangan. Bango. Saan ka kumukuha ng pera pambili ng karne? Sinabi ni nanay na ibinenta niya ang lahat ng nahuli niyang igat kahapon. Binili pa ako ng sapatos. Nais daw niyang bumili ng cream at makeup. Nakabalik na ba kayong dalawa? Tignan mo ito. Ano ito? Sobrang ganda. Ibigay mo sa akin. Gusto mo ba? Love it. Mas maganda pa sa classmate ko. Bukas itirintes ko ang buhok mo sa 2 pigtail. Oo. Pwede bang? Depende sa iyo. So good, mom. Tandang babae, bakit ang muwang mo? Mabuti bang bilhan mo ng butterfly hair tie ang iyong anak? Kung hindi, ano ang silbi? 2NHI, babae ako. Hindi ko kayang gawin ito ng buong puso dahil may ibang tao na medyo mabait sa akin. Kailangan mong tandaan na ang bawat araw ay pareho sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Gaya ng inaasahan, ang mga batang babae ay dapat pinalaki sa kayamanan. Little sister, alam mo ba kung gaano kamahal ang ibinebenta ng iyong maanghang na igat ngayon? Lahat ng tawag sa desk.
Sa tuwing oras ng hapunan wala akong mahanap na libreng mesa. Sa susunod magdala ka pa ng igat. Okay. Dahan-dahan. Iyong anak na lalaki at babae. Tama, dapat pumunta tayo sa syudad sa weekend para maglaro. Sobrang cute. X-ray lang walang CT. Nandito ka ba para manggulo? Alam ko lahat, bakit hindi ka pumunta sa langit? Doktor, gusto ko siyang suriin kung may cancer cells. Nakikita ng malinaw ng court. Hindi ako natatakot gumastos. Ano ang kinakatakutan mo? Wala, huwag mong sabihing maliit na lungsod tayo. Kahit na pumunta siya sa isang malaking lungsod tulad ng Kabisera, hindi siya magkakaroon. Sa kasalukuyan ay wala pa ring makina ang ating bansa. Intindihin. Patay, paano ko nakalimutan? Hindi pa rin sikat ang city sa panahong ito. Dapat mag-isip ng ibang paraan. Nay, susuriin ba natin ulit? Hindi, bihirang pumunta sa syudad, inilabas kaming dalawa ng nanay ko. O tama si nanay gumawa ng 2 suit para sa inyong dalawa sa department store. Kukunin ko na, mabuti mayroon kaming mga bagong bagay. Hindi matukoy ng X-ray ang maagang yugto ng kanser. Ano ang dapat kong gawin para mailigtas itong maganda at masunuring sanggol? Lumos sa kabilang direksyon at nandoon ka. Magkakaroon ng bagong damit na isusuot sa lalong madaling panahon. Tara na. Kailangan bang designer lang ang pumunta dito at maghintay ng madaling araw? Maghintay hanggang may dumating at sabihin sa kausap na tumawag. Hindi pareho.